Sa isang hardin, may nagtatagong mabalahibong uod. Pero dahil oras na para mag-almusal, isa-isa na silang nagsisilabasan. Sa bayan ng Lucena sa Quezon, makikita ang sandamukal na higad. Ang target nila ngayong araw, walang iba kundi ang mga halaman. Ang isang higad na ito, matyagang naghahanap ng kanyang makakain. Pero habang nasa daan, may humarang sa kanya, isang langgam. Biglang natigilan ng higad at nagkatinginan sila. Hanggang sa inatake siya nito. Maliit man ito, pero ramdam ng higad ang tindi ng kagat ng langgam. Sa pagwasiwas ng higad, matindi ang kapit ng langgam. Kaya naihin na lang ito. Maya-maya, agad itong tumakas. Sinundan man siya ng isang langgam, determinado siyang maghanap ng pagkain. Hanggang sa naabot niya ang paraisong hinahanap niya. Jackpot ito para sa higad dahil wala siyang kaagaw dito. Ginagamit niya ang kanyang paa o prolegs na may claw o hook bilang pangkapit sa halaman. Nang makapili, mukbang time na! Sa loob ng isang linggo, kayang ubusin ng mga higad ang mga dahon ng isang buong halaman. Habang ini-enjoy ng higad ang kanyang pagkain, ang iba niyang kasama, pinutakti na ng mga langgam. Ang higad na ito hindi na nakapalag sa mga gutom na langgam. Tuluyan ng nanghina ang higad, kaya unti-unti na siyang binubuhat papunta sa colony ng langgam. Gamit ang kanilang mandible o malagunting na panga, pinuputol ng langgam ang mahahabang buhok ng higad para mas madali nila itong mabuhat. Sa eksenang ito, mga langgam ang nagmukhang kontrabida. Pero ang totoo, sila ang nagsisilbing checkpoint para balansehin ang kalikasan. Hindi lahat ng furry ay friendly. Sa bayan ng Lucena, hindi lang sila makikita sa mga halaman at puno. Dahil may ilang bahay na pinapasok na ng mga higad o basil kung tawagin dito. Bakit ang daming higa dito sa inyo? Isang araw, nandiyan na lang sila. Tapos, kasi may nahawakan ako dun sa gate. Actually, pumapasok sa loob ng bahay ko. Laka. Pinapatay ko kasi baka makagat yung dalawang aso. Basta pag nakita ko sila, kinakatina. Hindi ko pa manahawakan, kinakatina. Katabi ng bahay nila Chian ay isang bakanting lote na puno ng halaman. Mula roon, unti-unting nag-over the bakod ang mga higad papunta sa kanila. At sa mga sulok ng kanilang bahay, mapapansin ng ilang pupa o isang nakabalot sa cocoon o case kung saan magiging moth ang dating higad. Dito, ayun, parang may hive sila doon. Tapos, minsan nahihirapan akong pumasok kasi kailangan ko silang iwasan. Ayan may naglalakad na naman. Para maiwasang mahigad, pinapatay na lang nila Chian para hindi makapasok sa loob ng bahay.
Bukod sa dami, malalaki rin ang bumibisitang higad sa kanila. Ay, ayun ko. Ayun. Mas malaki siya. Yun nga, so to, ang dami nga dito sa inyo, no? Kahit saan ka mapatingin, may gumagapang na higad. Maging ang alagang aso, bigla na lang daw umaalulong dahil sa kati. Dahil minsan, hindi namamalayan na katabi o kaya'y naapakan na nila ito. So, medyo nakakatakot nga lalo na if you have kids na would otherwise don't know what they are, pwede sila ma-expose. Nakakatakot din. Pag dadikit ang balat mo sa balahibo nila, talagang, expect mo na magkaroon ka ng ng pantal, pangangate. Biruin mo, halimbawa parang naglalakad ka lang dito tapos sumisilong ka lang, biglang mahigad ka na. At ang mga halaman dito, halos ubos na. Pero kita mo, almost sira na itong halaman na ito halos. Sila ay isang moth caterpillar. Sa kanilang caterpillar stage, wala silang ibang gagawin kundi kumain ng kumain. Kapag malaki na at huminto na sila sa pagkain, magiging pupa na sila. At pagkatapos ng ilang araw mula sa pagiging pupa, lalabas ang isang moth. Pati sa mga kalapitbahay, marami rin ang mga halaman na pinamamahaya ng mga higad. At ayon sa mga residente rito, ngayon lang nila naranasan ang makakita ng sobrang daming higad. Ay, nagulat nga po ako dahil first time ko nga lang po nakakita ng mga ganito. Pero alam ko po na may basil, pero ngayon ko lang po na-experience na ang dami naman nila. Tsaka malalaki talaga. Hindi lang pala sa Lucena nararamdaman ang mga higad. Dahil sa San Ildefonso sa Bulacan, may estudyanteng 5 beses nang nahigad sa kanilang eskwelahan. Nahigad, Jar! Kita sa video at litrato ang matinding pamumula at pamamantal ng kanyang balat. As a freshman student po kami, excited po kaming gumala dito sa campus namin. Ayan, san-san po kami nakakapunta. Tapos meron po kami nakitang spot na shed po dito sa campus namin. Ayun, nagpahinga po kaming mga magkakaibigan. Tapos maya-maya po parang nangangati na po yung katawan ko. Ayun po, nakita ko po sa loob ng damit ko, may higad na po. Maghapon akong nagtiis sa klase na sobrang kating-kati na po talaga ako. Bigla-bigla po kasi po nalalaglag yung higad sa mga gamit ko. Pagsapit ng Agosto, season na ng mga higad. Usually naman mga higad na to, present naman sila throughout the year. Ang nangyayari lang dahil onset ng rainy season tuwing August, so naghahanap sila ng matataguan. So dahil malapit na silang mag-pupate, no? So para hindi sila mabasa sa ulan, usually pumapasok sila sa mga bahay, ganyan, para doon sila mag-pupate sa mga minsan sa kitami, sa ilalim ng mga kuwan. Mas madalas lang talaga silang nakikita pagka-August. Kasi nga, yung interaction ng humans sa itong mga higad ay mas napapadalas. Ang pangangati at pamamantal na dala ng mga higad, epekto ng tinatawag na setae o ang mga buhok nila sa katawan. So yung nakikita natin ng mga projections na yon, those are like tiny bristle-like hairs that are actually attached doon sa kanilang skin and into the glands, no? More like parang mga quills sa mga porcupines and hedgehogs and all that. When they attach to the skin, or kapag may nakadanggi sa kanila, they will release a toxin that will create an anaphylactic reaction or an allergic reaction. Para maiwasan na malagay sa peligro dahil sa higad, mahalagang alam natin ang first aid sakaling dumikit ito sa ating balat. So, ang mga unang gagawin kung nadapuan or nahigad ka, ay dapat tanggalin ito gamit ng tweezers or tiyan. Huwag pong gagamitin ang kamay or bare hands para tanggalin yung higad. Maaaring gumamit ng adhesive tape at hilain ito agad para ma-strip off at matanggal yung mga maliliit na balahibo. Pagkatapos, dapat hugasan ang apektadong bahagi gamit ng malinis na tubig at sabon. At gumamit ng cold compress, pwede rin mga pain relievers para sa kate at hapde na dulot ng mga higad. Bigla man silang sumusulpot at namemerwisyo, tayo na ang matutong umiwas sa mga lugar kung saan sila nagpaparami.